What is up, everyone? Thank you for joining us in another episode of Old Type Ramblings. And we have a special guest today. We have Rhyme from the Pampanga local group associated with JV. So, as for announcements, not much announcements today, except we do have the winners posted in our monthly challenge for February. Tama ba? So, Joseph, without further ado, can you show yung mga nanalo? So, Rhyme, thank you for for joining us kasi ito yung you could say official first interview ng All Yeah. Type. For Kasi this Oo season. nga eh. for this season. For this season. I mean, last time kasi si Gilroy nakausap namin, pero more on guest kasi yun. So, parang casual lang na interview. Pero ito kasi official talaga to. So, okay. So, we should start. So, si Rhyme, could you introduce yourself? 'Di ba kayo yung owner ng Pampanga local group sa Facebook, no? Yes, bali ako yung founder ng Gundam community. Tapos ayun, bali Founder? 10 years na namin ngayon. Yes. Na yan, medyo mahaba-haba istorya niyan eh. Pero kumbaga parang 10 years ago, may may mga parang may nakadebate lang ako sa isang Gundam group noon. Tapos from there, doon ko lang na-realize na parang hindi ganung group ang gusto ko. Kaya naisipan namin gumawa. Meron akong isang co-founder din sa sa dito rin sa Pampanga. Yun nga lang hindi niya gusto yung mga admin roles. Kaya ayun, ako talaga yung nagma-manage. Tapos nag-invite ako ng mga admins na tutulong sa akin dito. Tapos yun, the rest is history na. Yun, ika 10 years na namin this year. 10 years? You know? Lakas. Humble group. Tapos yan, unti-unti unti-unti dumami. Parang nung una nga parang munti ko na rin siyang i-dissolve kasi parang wala naman masyadong members eh. 6 months umabot ng 100 members. Ayun na. Yun na yung sign na nagtuloy-tuloy na. Pero parang sobrang Buti hanggang ngayon, active malakas pa rin. Sobrang active kayo sa Oo. mga meetups, tsaka mga events. Oo, mga event. Powers ni Sir Ryan. Yeah, mga kumbaga parang diyan nagkakaroon ng mga bonding. Yung una parang ano ba tawag dito? Parang yung pinakauna namin kumain lang kami doon parang samjian lang yung una naming gathering noon eh. Tapos parang naisipan na actually nagkaroon din ng mga setup ng meetup sa gathering dahil din sa mga members kasi nag-request sila. Tapos umabot yan sa the point na nagkaroon na kami ng parang partner na mall. Yan nga yung sa Clark City Front na every time na meron kaming event. Sila very accommodating naman sila. Hindi ko kayo Every year yan no? cosplay. Bali siya, parang nung una medyo madalas eh. Tapos parang nung ino-observe namin na pag masyadong madalas yung gathering, medyo kumukonti yung nag-a-attend. So parang based on experience, namin parang siguro parang pinakasulit na sulit na event yung at least 3 times a year. Okay. Marami pa rin. Dami pa rin. Pero mas marami Tapos may yung build-up kayo, parang di ba?
nung nakaraang taon. Yung tipong yung ano, parang halos every 2 months, medyo exhausting. Oo. Saka ano din Bisa kasi may mga invitations din eh. Kaya ayun. Ngayon medyo nilimit na namin ng konti kasi ayun nga, lalo na yung mga ibang members, mga ano na halos mga adult na. Kagaya si Bogs, minsan naglilib pa yan para maka-attend eh. Mga pamilyado, no? Oo. Pero Kaya yun. good sign yan, na ang dami nag-invite. Good sign yan. Kaya kasi kahit paano nakakapagdala rin kasi ng food traffic. Kumbaga parang nangyayari yan sa Gigiseta, parang ex-deal. Mag-ano kami, mag-event kami sa mall nila. Tapos magdadala naman kami ng food traffic. Tapos ayun nga, aside from PGC, meron din kaming mga brother groups na kumbaga parang ibang hobbies naman sila, pero meron kaming isang umbrella name na yun. Pag may event kami, minsan sumasabay sila. Kagaya yun, minsan pag may kasabay kami mga cosplay event, kumbaga parang nagiging grand gathering na. Yung mga cosplay event, nakita ko nga recently, ang daming ko cosplay, may kailan yung recent cosplay nyo? Di ba, parang within last month lang, no? Last month lang, nung last February. After Valentine's na event yun eh. Ayun, naalala ko yun. Nakita ko. Dapat i-feature namin yun eh. Tapos, kailan yung build-off nyo? Build-off, baka isabay namin sa bali sa July kasi, yun yung mismong month na, yun na ika-10 years namin eh. Yung celebration nyo mismo? Parang celebration din. Tapos baka sakto din yung cosplay group din. Baka July din naman yung back to school cosplay event nila. Masaya. Daming tao nun. No? Oo. Kaya kumbaga parang busy yung nagiging busy yung mall nun yun, kaya masaya din na kumbaga parang aside from sa paggaganpla, nakikita mo rin yung mga ibang hobbies. Minsan may mga din yun, may kasabay na Tekken tournament. Tapos Nice. minsan may tabletop. Kaya Parang talaga. At tingin mo sa group nyo, Ayun, ilan yung sasali sa build-off? Marami? Marami kaya? sa build-off, yun lang based on observation, hindi siya ganun karami. Siguro parang pag umabot ng 10 to 15, okay na kami doon. Okay. Okay. Kasi parang sa observation namin, more on ilan lang din talaga yung yung into talaga into detailing sa kayo ng mga nagmo-mod eh. Minsan yan, sila Bogs, sila Gilroy, yan, sila yung mga nag-i-inspire doon sa mga members na na mag-mod. Pero usually pag pag may mga build-off naman, may mga ibang sumusubok. Okay. Sige. Pero suggest ko, siguro build-off na lang, wag na yung mag-diorama. Sa katsulan ng diorama. Yeah. Saka halos parang, kasi sa statistic ng group namin, parang majority talaga mga young adults eh. So halos yung mga time din nila, parang, alam mo yun, hindi talaga nakakapag full time. Okay. Kaya parang more on, kaya lang ang naman namin ito, ang twist naman kasi namin dito, kasi last time parang clean build lang eh. Pero ang susunod na twist naman yan, may painting na, saka detailing na. So parang pa-level up ng kumbaga ito yung first level, ito yung second level naman na dagdag na twist do sa build-off. Gets. Sige. Pag kaya ako man ng judge, sama ako. Oo. Yeah, nabanggit nga ni sabi ko, kumbaga parang okay din yung meron kumbaga parang batawag dito, may mga galing sa other groups na na mai-invite. So sakali at least kasi bagong parang mga fresh mga fresh look yung bagong perspective. dating eh. Tapos ang style kasi ng namin build off, blind siya. Blind judging. So kahit yung lahat ng mga judge, hindi nila alam kung sino yung builder. Malalaman lang nila pag announcement na ng winner. Okay. Sige, gets. So, pero hindi pa confirmed, tama? Kasi wala pang parang confirmed numbers kung 15 yung sasama. Tama Wala pa. Parang actually pag-uusapan pa lang din namin siya siguro ng mga admins. Tapos yun nga, so ang inuuna lang namin kasi yung mga judge eh. Okay. Yan. Sige. At least ikaw kumbaga parang isa ka na doon sa namin, nasa lineup. Sige. So pag natuloy, sabihin mo ako. Tapos if ever, kasi kami partner ng Vivian Blue, maybe I can provide parang sponsor yung build off. Ayun. Tapos mag-provide din ako ng sarili kong prize Sige. para sa event, ha? Ayun, So, okay. Sige, thank you very heads upan much. mo ako dyan.
Heads up Siguro mga a month before. Tapos hingin na lang namin yung logo nyo nun. Ilagay namin sa banner. So a month before the actual event? Tama ba? A month before. Para at least mahaba naman yung preparation. Hindi, pero Sige. kumbaga mag-heads up na rin naman kami kung ano yung progress na napag-usapan. Pero a month before ng event siguro, yun, maano na namin yung mga details. Kasi ano lang namin ulit yung kumbaga yung rules kailangan namin i-check ulit dahil may bagong twist na dun sa build-off. Kasi kung ang inaano namin, hanggang saan ba yung ng painting? Kung hanggang saan ba yung i-allow namin? Yeah. Totoo yun kasi laro na kung konti lang yung nagmo-mod, dapat medyo beginner-friendly. Yes, Yung rules niya. Gets ko yan. May mga luma akong, kasi nag-build off ako before, may hinost ako before. Kung gusto mo mag-share ako ng mga lumang rules. Ay, sige. Para Sakto. insight lang, parang ganun. Ano Tapos, sakto mga baguhan din kami sa mga sa mga ganyang activities kaya yung mga suggestion talaga open kami diyan. Okay. Pero si Gilroy kasama nyo, yun, laking tulong ni Gilroy kasi sobrang galing nun eh. Batikan na yun. no? Yeah, kaya nga minsan actually yung mga build off sa kanya idea talaga yung sa yung pagdating sa mga build off. Saka rin though tinatarget namin na sana yung mga build off na ganun maka-inspire din na sumali sila sa contest. Kaya may mga ganyang mga pa-activity rin kami. Sige. Pwede ako sumali pero display lang, hindi yung sasali actually sa contest. Actually pwedeng kumbaga parang ba tawag dito? Kasi minsan meron ding isang parang isang area doon na yung display, nandun yung mga mga previous na kumbaga pampa-inspire. Actually nga kung kung mapopost mo rin sana sa PGC yung mga yung mga ibang mga works mo dati at least para magkakaroon sila ng idea kung paano yung kung ano yung mga usually yung pang-contest na piece Hindi naman ako magaling. Hindi okay lang. Lang basta sige magpo-post ako ng mga old lang. Sige, para ma-inspire, yung kailangan nila. Kasi kumbaga ang kasi technically si PGC hindi siya hindi siya yung parang builders only na na Gundam group. More on siya, parang Gundam fans na group siya na parang may pang builders, meron pang yun nga yung pinopromote namin Gunpla group lang talaga. So parang siya parang in general siya Hindi kagaya siya ng ibang yung ibang mga group talaga na talagang makikita mo more on lahat puro building details or something na gano'n Kaya sa amin parang more on kami more on in general type na Gundam group. Nakaka-inspire yang si Brog, Hello? si Royd. Siya yung naglason sa akin Naglason sa akin sa gunplay. Ito yung mga works ng hindi iba to. Ano to? Ano yan, Sep? Saan yan? Sa PGC? PGC. Sa PGC. Oo. Okay. Kayo Si si Alez. Kay Si Alice. Nagpo-post din yan dyan. Pero hindi ata siya taga Pampanga, if I'm right. Tama ba? Hindi siya. Oo. Alam ko malapit lang siya sa akin. Pero maraming mga kaibigan taga Pampanga yan Siyempre, connection. Yan pa ba? Oo nga Busy lang din yun. Sige. Dati ini-invite na namin Nagpo-post yun ako ng mga... Yun. Sumasali naman. Hindi, parang Baka siya. busy. More on sharing lang talaga. Pero dati, usually siya ang nag-i-invite sa amin dun sa mga niya, sa mga, para mga build-off nila. Oo, kaya lang medyo, medyo nabibisi kaya hindi rin nakakapunta yung iba True. Okay na yan, sige. So, yung build-off, ayun, pag natuloy, saan yan, sa SM Clark? Bali dun sa yung tapat ni SM Clark sa Clark City Front. Tapat. Sige. Kaya sakto pag P2P naman yun Kaya parang pag babaan mo ng bus, isang tawid lang, yun na yung mall. Okay. Ayos. Habang wala pa yung trend. Trip tayo. Kasi yung trend ginagawa pa May trend pa lang ibubuo dyan. Okay, sige. Thank you, Rhyme, sa updates ng... Ano pa yung mga upcoming events niya for this year aside sa build-off? Ano pa yung mga... Usually parang lang, pag may mga invitation lang, mga mini gatherings lang. Pero ang namin madalas, parang yung mid-year saka year-end. Yung year-end yung bubongga no? Oo. Yung year-end year-end kasi. Grabe.
Oo. Yung last year nakita ko, iba-iba yung collection, halo-halo. Yeah, inopen na rin Oo. kasi namin yung inopen na rin namin yung exhibit para sa ano. Kumbaga meron din kasi kaming toy collectors group na rin. Kaya parang sabay-sabay na rin silang umaano nun, nakiki-join. Nakita ko yung mga Voltes 5 na yun, yung last year nyo. Oo. Tsaka yung mga ang dami ko nakita. Parang mga vintage yata yung mga nakita ko rin. Yeah. Anyway. Meron Si Raymond dahilan kaya ako nagkaroon ng ganito eh. So demonyo rin pala si Ryan. Actually, yun yung Ano yun, patingin. doon nga sa ano ba tawag dito? Doon sa GC, wala kang makikitang toxic doon. Yun nga lang talagang parang may sumpa eh. Pag napunta ka sa GC, dumadami ang collection. Ayan yun. Budulan. Budulan talaga. Parang minsan Oo. nananahimik ka lang doon. Maya parang parang gusto ko na rin. Parang Napabili. may ganun. Diyan mo nakuha yan, JP, no? Ito si JP, lagi rin nag-aano yan, nagbabato ng mga links, ganito ganyan. Alam niya wala akong pera, pero nagsisend pa rin. Masaya sila sa ganyan. Oo. Bada huli, parang parang ma-stress kasi parang gusto ko na yan pero wala akong budget eh. Kasi bada huli, hanap ko na ng budget. Mag-waste ka, Shopee Pay, Oo, minsan may mga ganun. G-credits, para lang makabili. Hayop yan. At sinabi mo yun sa akin, di ba, JB? Nung sabi ko wala akong pera, sabi ko, Shopee Pay. G-credit. Nangutang pa eh, no? Parang tanga. Alas Okay, yung okay. daw. Anyway, sige, continue tayo sa... Meron tayong interview questions. Madali lang to. Di ko alam kung napakita na sa'yo ni JV. So, first question. How did you start the Gundam hobby? Naalala mo ba yung first Gunpla build mo? Paano na-introduce sa'yo yung Gundam? Oo. Yun, hindi ko malilimutan yun. Kasi parang nagkaroon ng exchange gift nun. Katapos nakabunot sa akin yung yung parang boss ko nun. Yung Gundam. Parang random lang na yun yung mga seed, mga na no grade. Na parang ngayon hindi na yata yun pinaproduce. Parang Aegis. Oo. Aegis Parang Gundam siya na no 100 grade. ata yun, no? Hindi, mas siya Pero eh. NG Parang siya. NG siya ng 144 pero limited ang limited ang 144. articulation eh. Hmm. Tapos doon nag-umpisa, doon ako doon na nag-umpisa yung parang okay pala to ah. Tapos syempre yung laso panonood ng Gundam Okay pala to. anime. Yun na, nagtuloy-tuloy Na-hype na. Na-hype na. Parang ang pinakauna kong ang pinakaunang naibigay sa akin ng misis ko noon. Parang alam niya medyo naging interesado na sa Gundam. Si HG Gundam Quanta. Quanta? Mm. Sa Double O? Sa Double O, sa movie. Yun yung pinakaunang HG. Pero yung pinakauna kong Gunpla, yung no grade, Yung pero NG. yung talagang nag-introduce sa akin sa HG, yung Quanta. Double O Quanta. Ang gandang kit yun. Maganda nga Pero eh. masingit lang. Bago Gundam, meron ka na bang ibang nasimulan na na line na kulay? Parang wala masyado. Parang yung mga typical lang na nung younger days. Kung naalala niyo yung mga nakukuha sa candy or minsan sa mga chichirya. Yun. Yun yung mga yung parang doon ako nag-start talaga na mangolekta doon. Kaya. Yun yung unang naglason sa'yo. Yung mga murang Oh, yun nakakuha sa Oo. candy. Meron dati ngayon, na ano pa yung yung kulay kinokolekta orange mo? yung nakukuha sa candy. Yung Saka- yung MechWarrior tsaka sino yun? Meron pa nga yung macros eh. Macross. Kaya lang isang kulay, isang Macros? kulay lang. Oh, kulay orange. Isang Yeah, set, yeah, yeah. isang Oh, set yun Macross. na apat na different designs. Yung Macross, dalawa yun. Meron siya yung yung humanoid form. Tapos meron yung yung may yung jet Bata ka pa na sa may amin, paa. Ray. Yeah. Dalawa. Tapos yung Hindi isa ko alam yun meron sila yung ang tawag dito. MechWarrior. Pati Macross? Nakalimutan ko yung pang-apat eh. Yun yung macros, yun yung mga isa sa mga parang doon yung mecha, pinakauna kong mecha talaga yung macros na maliit. Parang sa mga palengke toys pa yun eh. Palengke toys. Oo. Oo, sa palengke mo kasi nabibili. legit? Yun ang Macross pinakaunang sa ko rin. palengke? Yun ang pinakaunang model kit ko rin yung Macross na yun. Oh. Baby pa kasi si Roy noong 90s. Oo. Baby pa ba yun? 90s? Ganun. Okay, noted.
Ayan. First time yun ha. Pero ngayon ba, wala kang ibang kinokolekta aside sa Gunpla? Actually dumami eh. Nung mga nakaraan na ano, parang pag may mga nami-meet ka, for sure may mga ano din eh, may mga manlalason. Ang ano ngayon ang Oo. kinokolekta ko ngayon yung ano, after nung Gunpla, yung SH Figure Arts. Ito yung mga yan, kagaya ng Ayun. pinakita ni JB. Mahal yun. Oo. Ano yan, ano ba tawag dito? Parang sa more on ano kasi, kumbaga parang na-hook rin kasi ako nun sa Kamen Rider. Kaya parang doon nag-umpisa din na parang sa ano series rin eh. Parang pag napanood mo kasi yung Kamen Rider, parang malalason ka rin na parang gusto mo magkaroon ng figure. Isang Ayun figure. na. Oo. Nako, pre, pag bumili ka ng bagong linya, talagang lason yan. Oo. Dapat pinag-isipan mo, pero sa bagay, bet mo naman. Oh, bet naman. Pero Masaya ano ka lang, naman. masaya naman. Pero ano lang, minsan ano rin eh, parang nag-isip ka rin kung paano ka makakatipid sa hobby eh. So, naging thematic ko dyan. Kunin mo lang yung main character. Huwag mo na kunin yung ibang forms sila. So, nangyayari niyan, once a year lang ang bili ko kasi once a year lang naman may Kamen Rider series eh. O ayan guys, ways para magtipid. Yung main bid na lang bilhin nyo, huwag yung iba. Oo. Kaya lang, ibang Kulit. usapan pag napunta ka sa anime eh. Parang si Oo. Bugs, parang mapipilitan kang hindi pwedeng, kailangan may kasama yung isa eh. So ayun, nasunan kami dito sa Siyempre, Pampanga. di ba Jojo family sila? Kailangan siyempre family. Oo. Dapat yung bida may kalaban. Pero ano, pag nakakapunta kayo sa Pampanga, ewan ko lang kung ano, kung kayo, kung mai-immune kayo pag nakita niyo na yung mga ibang collection. One of these days. Pero sa event, pag natuloy yun, talagang lilibot talaga ako sa Pampanga. So, is it safe to say na more on collector ka, no? Hindi ka masyado nagmo-mod? Parang ako yung type ng ng builder na masaya na ako na as is siya. Kaya kung mapapansin nyo, hindi naman ako nagpa-panel line, hindi rin ako masyadong actually parang ano lang talaga, stickers lang talaga, parang out of the box na bid lang talaga. Parang masaya na ako na ganyan siya. Oo. Many build na. Kaya pala nagko-collect ka rin ng mga ano yan? Nakita yung ko mga- meron ka rin Kurofune. Meron ka rin Kaya- nun, no? Oo, Kurofune. isa sa mga ano yan, isa sa very satisfied na na build na bili ko sa third party kasi parang after yung finish niya kasi yung plastic niya kakaiba. Parang pag natapos mo siya mukha na siya parang siya action figure. Oh. Diba Ano yung ang finish? ano niya? Matte? May pagka-matte ba? Match siya tapos yung plastic niya hindi siya yung kagaya hindi siya yung malutong. Parang hindi ko ma-explain Hindi siya yung Yakult. Hindi siya Oo, hindi siya hindi ko ma-explain yung materials eh. Kaya parang si Bogs nagkaroon na rin ng ano niyan eh. Mas matindi pa, kumuha pa ng weapons eh. Yung ibong set, no? Oo. Si Bugs pa ba? Oo, pero ano yan, Di ba, paborito mo MS8? Oo. Message yung Ano yan? favorite mo? Di ikaw, di ba? Ako? Hindi yung MS8 mismo, yung Easy 8. Easy 8. Easy 8 mismo. ito sakto, si Easy 8 mismo to. Hindi Okay. sa ano siya, hindi siya yung ano talaga siya. Meron din kasi ako ng Bandai nung meron ako nung Bandai na version nung sa ano yan. Yan, Sa Easy yung 8? parang hindi si Easy 8 pa, yung isa pa, yung bago pa nag-Easy 8. Bago yung Easy 8? Ay, yung... Si ground type. Go? Ground type. Yung ground type. Ground Yung type. yung may school bag. Yung ground type. Yun Parang Cute pag kaya, pinagtabi mo Miss sila, World makikita mo yun. Oo. Yung may school bag. Okay, yun pala yun. Yan. Okay yan pag minsan malalaso ka pag nakita mo sa actual eh. So, Ayun. Ryan, within the community mo dyan sa PGC, sinong builder yung parang nag-inspire sa'yo para magano? Actually, marami eh. Marami. Parang minsan kahit nga si Box, na-inspire din ako doon sa mga ibang build niya na parang yung tipong, na-build niya na to kasi meron ako nito. Parang ma-inspired ako na parang gusto ko na rin i-build yun sa akin eh. Tapos, Minsan sinasadya ko eh. Build ko na to para i-build na rin niya yung sa kanya. Mga ganun. may mga ganun kaming ganun yung pang-inspire eh. Si Gilroy, Mas nga ni Box mag-build. na-inspire din ako dyan eh. Ang bilis nga niya mag-build. Parang mag-una Sanay na eh. every week may bagong nabubuo siya, no? Oo.
Kasi minsan pati sa tools, lasunan din kami. Minsan, ito, para okay gamitin itong nipper na to. Para meron kami isang, doon na, si Onion. Minsan, pag naglalabas sa mga bagong tools yan, nakaka-inspire pag meron ka PGC nga bagong tools pala yun sa Onion, no? Oo, PGC din yun. PGC pala yun sa Onion. Kaya, Magaling din yan, TikTok? Interviewin din yan. yun nga lang, parang, try nyo lang i-check kasi alam ko, parang panggabi rin yun pag minsan eh. Pero sana ma-interview nyo, yun, maraming marami rin ma-share. Lalo na yung yung journey niya kung paano siya naging content creator. Dati bago lang yung page niya eh. Tapos ngayon, big deal na yun, no? Oo. Sa TikTok. Din kasi sila Onion, parang dati nung na-meet ko sila, meron silang parang event photographer sila. Okay. Tapos parang Si Onion? Oo, sila Onion. Marami sila, isang grupo sila na parang yun ang trabaho nila. Tapos nawala sila ng matagal. Tapos bilang pagbalik nila, parang may kanya-kanyang work na sila kaya nawala na yung event photography company nila. Pero si Onion nag-push naman siya dun sa sa mga content creator na parang pagdating sa mga tools saka minsan sa mga pagbi-build. So ayun. Isa na rin siya sa mga sa mga inspirations sa PGC. Marami nga, marami. Okay. Sige. Sino pa ba yung yung parang nag-inspire sa'yo sa group? Aside kay Anya. Tsaka kay Bones. Actually si Gil, though ako hindi rin man ako masyadong actually hindi talaga ako nagdi-detail, pero na-inspire lang ako makita na yung mga ginagawa nila Bogs, saka sila Alice. Saka depende sa kasi minsan parang kahit sa mga regular members namin na-inspired din ako sa mga gawa nila eh. Kumbaga parang parang nung binuo ko kasi yung PGC, parang din ako, kumbaga isang Gundam fan din ako eh. Kaya parang nung sabi ko gusto ko magkaroon ng isang tambayan ng mga builders, mga Gundam fans na parang alam mo yun, hindi sila ma-intimidate mag-share ng mga ng mga build sila. Actually yung tipong kahit mag-build space. Oo. Yung tipong kahit mag-share ka ng manabs na build mo, walang walang manlalait sa'yo. Parang ganung community kasi yung binivisualize ko dati. So, yun, parang from there, parang minsan yung mga nakikita ko mga members din na from yung development makikita mo rin kasi eh. Minsan mapapansin mo parang ito nag-build ng ganito pero after ng ilang years mas magagaling pa sa akin yung iba. Parang ganoon, doon ako na-inspire na parang yung minsan yung progress ng tao as a builder. Yun ang nagiging inspiration ko rin na ay, ang galing. Parang maano ko rin na teka, baka siguro pwede ko na rin improve yung sa akin. Yung mga ganun. Medyo seryosong question. Ay sige lang. Pag may tropa ka na parang Ay sige. Pag may tropa ka na parang nag-experience ng mga anxiety or mga mental health difficulties, ano yung tip na ma-recommend mo sa kanya? Nag-lag na ako. Kung for example, kung hindi yung mga members na wala pa masyado experience sa pagbi-build, pero parang gusto niya maging outlet ang yung hobby. Siguro ang mare-recommend ko sa kanya yung mga entry grade. Agree ako doon. Integrate. Yeah, Integrate. Yeah, kasi parang yun yung parang doon nila matatansya yung doon nila matatansya yung yung madali lang silang i-build tapos at the same time medyo mas mas affordable. Makikita mo agad kasi astig agad siya eh, kahit kahit entry, yung mga bago entry grade ngayon parang HG na rin siya eh. Kumbaga parang kung meron ka i-introduce sa mga newbies or minsan sa mga stress na mga tao, mo sa kanila yung parang madali, yung hindi na sila masyadong mamproblema dun sa gusto nilang subukan. So for me, kung sakali man na may mga gano'n na parang newbie na gusto mag-build kasi medyo gusto pampaalis sa stress, yung kahit yung mismong si RX-78 na HG, na EG, okay na rin siyang i-try. Kumbaga parang hindi rin siya, lalo na undergated sila halos eh. Kaya parang masasatisfy agad sila doon sa unang build nila kung sakali.
Tsaka hindi Part kailangan separated ng, pa lahat. hindi kailangan ng tools. Mm-mm. Oo. Parang if you're, especially kung ano ka, No yung stickers. beginner ka. Kasi parang ako nung nagsimula ako, hindi ko alam na, bumili ako ng RG na kit, hindi ko alam kailangan pala ng tools eh. Hassle. Yun ang medyo ano, parang minsan mapapaisip ka pa na, ay, ibig na alam mo yung, ano parang pag hindi, lalo na pag yung iba hindi rin masyado pang prepared, masisira yung ano, yung excitement eh. Para pagbukas sila, ay, parang may kailangan pa pala ako. Ano kaya minsan pag may mga nagtatanong ganyan, complete details, sasabihin ko, ito kailangan mo, kahit yung ano man lang, kahit yung simpleng nipper lang, okay na. Pero minsan may mga joke pa nga dyan, ano daw, nail cutter pa daw gamit nila noon eh. Mas palala yung ginawa ko nung bata ako. Alam mo yung tinitwist mo siyang gano'n. Nako. Tapos ginaya mo gano'n. Pag na-imagine ko, na-stress ako sa ginawa ko. Sa tulis ano, pag tinanggal mo doon sa runner. Puro stress marks. Tapos yun yan, nail cutter. Yun. Ako ano, as in yung literal na cutter sa ano, sa school. Yun ang una kong ginamit sa ano, sa Gunpla. Kaya yung unang build ko si Double O Quanta, ano maano yun, maraming knobs yun. Kasi hindi pa ako gumagamit ng nipper ng mga panahon na yun. I mean, ano, yung kanta mo na sa'yo pa? Buhay pa daw yung kwanta mo. Buhay pa. Actually, yun, nakasama pa yun doon sa display ko. Kumbaga parang kahit kahit manabs yun, nandun yung memory ko na kung paano ako as a starter eh. Kaya parang kahit medyo natuto na ako maglinis ng kit, hindi ko yun ginagalaw. As is lang siya. Pero ano, alam namin yung first build mo is yung NG, tsaka yung first HG mo, yung Quanta. Pero ngayon, ano yung favorite mobile suit mo na design? Mobile suit So hindi lang Mobile Gundam. suit Nung napunta ako sa UC, si Jim Custom. sa makabagong panahon. Jim Kasi Custom. ano yan eh. Oo. Ano siya? Una nakita ko yun kay Kakarot. Lagi niyang inaano sa ano yun eh. Kumbaga parang dati lagi niyang ini-intro yun eh. Tapos nung nakita ko siya sa actual, saka hirap niyang hanapin ngayon eh. Kaya parang yun nandun yung value na itong kit na to kahit old mold. Yung kulay puti? Hindi siya totally puti eh. Para siyang mint. Parang mint. Green yung may shield na Parang may malaki. green. Para sakto lang para standard na gym standard na gym shield lang naman siya. Yan. Yun. Okay. Akala ko GM3 yan, hindi pala. GM Custom pala to. Ganda ng Parang shoulders nyo. Oo. Yan yung hinahanap kong shoulder eh. Ay we. Rare na to eh. Alam ko rare to eh. Oo, kung makakachempo ka niyan, swerte na kung makakachempo ka ng less than 1,000 pa niyan. Na HG? Ano ba ito? HG? O HG May lang, MG ba to? HG. Alam ko meron din eh. Parang meron yata. May MG? Meron MG. Out of stock. Ano na yan? Medyo Ano, mahirap 70 na Mag-run hanapin. pala si Rhyme. Hanap ako in 2 weeks. Mag-run pala to. Mag-grunts yan. Hindi, oo. Nagkakalasonan din kami sa sa grants. Kasalanan kasi ni ni Gundam Unicorn eh. Yung series. Ang dami kasi nun. Ang dami doon, no? Yung Torrington base. Oo. Tad Scene? doon. Yung Torrington base scene. Ganda nga. nun. Ano ba yun? Yung Jesta Cannon saka Jesta Cannon and Start J Gun. Diyan ako Yun. talagang una nagpa-lapon sa akin sa mga grants. Yun yung nag-stick sa'yo eh, no? Hindi yung Oo. Kshatriya, yung Stark Jagan. Oo. Okay. Sabi ko nga, sino bang pilot nung na yun? Ba't parang hindi challenge talaga si Castrea dun. Oo nga eh, no? Galing. Yan. Kaso namatay siya eh. Ayun nga na hindi man natin nakilala. Oo, di man lang. Ayun. Kaya, ayan, lasunan din kami sa mga sa mga grants. Siguro Sa mga grants. Parang sa UC, parang mas marami na yata yung grants ko kaysa doon sa mismo Gundam. Okay, good to Usually know yan. yan. Good to know. UC rin yung si Rhyme. More on Yes. UC. UC yung favorite series mo?
UC ba? Isa ang UC kasi may ano rin eh. Ang unang sa akin, unang nagpakilala ng Gundam, yung Gundam Wing. Pero sakto lang sa akin yung Gundam Wing. Tapos parang Seed, doon ako nag-start mag-hype. Pero ang pinaka-favorite ko talaga na hindi UC, yung 00. Kasi doon lang ako nakita ng laban dati ng 00 na na may strategy. Hindi kagaya kasi ng mga sinaunang laban, basta barilan, beam saber Barilan lang. lang. Oo. Oo nga. Pero ngayon kasi doon makikita mo may strategy doon. Doon ako parang na-hook sa 00. Tapos yung the rest, okay rin naman. Siguro kasi IBO. Pero ngayon, nung binalikan ko yung UC, ay ang ganda pala ng niyan. Ang lalim pala ng storya. Kaya pala parang kung gusto mo talagang ma-feel yung Gundam, yung Gundam franchise, dapat talaga ma-try mo yung UC. Tsaka medyo dark eh. Medyo madaya na rin yung UC kasi sobrang expansive na. So niya. safe to say, Sobrang expansive. yung ng favorite universe series niya. mo, so yung favorite series mo of all time, 00. 00 talaga. Yeah. Okay. Sige. Pero may UC ka pa rin. Oo, kaya pag tinanong ako kung anong favorite, ang hirap sagutin kasi parang may kanya-kanyang may mga kanya-kanyang part sa yung sa puso ko na ito talaga favorite ko to. Favorite ko rin to eh. Pero favorite ko rin to eh. Parang may ganun. Mahirap ngayong pumili ng isa lang, no? Mahirap nga. Mahirap. Pero siguro kung talaga, kung sa pinaka, siguro talaga, double. Pero gusto ko yung four. yung favorite mobile suit mo, yung GM Custom. Buti napili mo yun. Kakaiba. Yeah. Kakaiba saka rin eh, madalang din eh. Parang dumalang dati bago yung GM Custom. Pale Rider talaga yung parang pinaka talaga pinaka favorite ko. Kaya lang nung nakita ko si GM Custom, parang iba ang nito. Iba yung dating vibe. nito. Oo. Okay. So, well, yun lang yun yung questions mostly. So, yan, nakilala natin si Rhyme. Yung favorite mobile suit niya is yung GM Custom. Favorite Gundam series 00. So, sa next na i-interview ng Old Type Ramblings, Rhyme, sino yung gusto mo makita ma-interview next time? Si If ever. Sa pag in-interview si Onion ang isa sa mga gusto ko. Okay? Sana magka-tempo schedule nyo. Yun eh. Isa sa pinaka mabait na members din kasi yun. Saka makikita, alam mo yung tipong ang galing magaling yung build tapos may sariling sikat na page pero hindi mo makakita ng yabang talaga yung tao na yun. Kaya parang doon ako humble siya. Parang halos naman doon sa sa PGC yun mapagmamalaki ko naman yun na halos yung mga members doon kahit yung mga alam mong yung mga tawag namin yung mga lodi eh. Parang nadala na namin yung old school na term na lodi kasi parang yung usong word kasi nung nag-start ang PGC tapos ngayon na na-carry over na yun na pag yung mga magagaling members yan mga lodi yan. Okay. Sige, edi okay lang. Pero magbubelo kami next na interview. Kasi, para lahat kami tatay. Medyo busy yung schedule. Bubelo kami. Sige, i-timing namin si Onion next time. Tapos, iniisip ko balikan din si Gilroy eh. Kasi medyo casual yung oo. Yung kay Gilroy, maganda yung niya. Maganda ma-interview sa kanya yung journey rin niya. Kasi nung nakita ko rin kasi yung evolution ni Gilroy na dati ang style niya more on tawag dito yung mga damage yung mga battle damage ngayon kasi biglang nag-evolve siya. Tapos ngayon nag-evolve clean na siya. Clean build na siya ngayon, alam ko eh. Sabi nga niya, saka mas mahirap para sa kanya mag-clean build. Kasi parang Mas madali kasi magdumi. Mas madali. Oo. True. Yan, magandang Sige, sa sige. kanya yun. Magandang ma-focus sa kanya yung kung paano siya nag-start sa niya, yung journey niya hanggang sa yun nga sumasali na rin siya sa mga contest. At magandang magandang pang-inspire din eh. Okay, sige. Sige, noted yan. Sep, ibuelo natin si Onion. Nakita ko siya sa TikTok, ang dami niyang video. Sobrang active niya. No? Yeah, Parang oo. Tatay ba siya? Hindi, no?
Hindi, tatay na rin yun. Pamilyado, Pamilyado na ba rin yun. yun? Oo. Bakit ang dami niyang oras? Oo? Saan siya nakakahanap? Hindi, baka mamaya pag umaga nakakasingit eh. Pero baka mamaya panggabi rin kasi yung work eh. I'm not sure pero alam ko yun. Para mga work from home din eh. Saka si Onion Okay. din ang nag-edit ng namin, yung Pasla Gundam collab. Ang galing nga niya mag-edit Maganda yung sa mga videos niya. maganda yung home setup niya. Yung presentation niya. Maganda yung lighting niya. Sanay na sanay eh. Siguro doon sa dating Sige. work niya. Noted yan. Okay guys, thanks for joining us with Rhymes interview. Set up natin si Onion next time. Pero hindi guarantee yun kasi syempre kapaka ng schedule pa eh. Medyo tricky. Yan. Tingnan natin. Sige, di bali at least naman, kumbaga parang i-line up lang natin. Tapos si Alice sana pag may rin, parang hindi ko pa nakikita masyado sa interview yun eh. Pwede. Busy yun eh. Yun nga eh. Kaya yun yung parang makikita mo talaga sa Alam mo, natin eh. Nauulol Halos ako mga doon busy. kasi alam mo yung kakatapos lang niya mag-isang build para sa isang contest. Maya't maya, may bagong whip na naman siya. Oo. At hindi Nakakaulol. hindi siya basta whip Tapos alam ko may trabaho siya eh. Oo. Minsan mabibilig ko sa mga time management ng mga ng mga members eh. Oo. Ang galing. May mga hindi natutulog. Ay, kayo ba guys, may additional ba kayo para kay paring Rhyme? Marime? Mukhang marami na rin Comments, nakwento negative reactions. o kaya violent reactions. Comments, questions. Gamer ka rin ba, Rhyme? Ano yung mga nilalaro mo ngayon? Ano lang ako, para mga casual lang. Usually nilalaro ko yung Gundam G Eternal. Sa phone? Tama Sa phone. Oo. Kasi Yung SD? yung SD. Para ka naglalaro ng Super Robot Wars. Robot Wars. Ganun ang format niya. Pero may gacha kasi siya eh. May gacha. May siya, gacha. So parang minsan pwede kang mag-grind para mo yung mga malalakas na mobile suit. Pero minsan swerte yan sa gacha eh. Siya, magandang magandang laro rin siya kasi para pag kunwari wala ka idea sa Gundam, meron siyang story mode. Ikinikwento niya talaga lahat yung per series Yung story. habang nilalaro. Good way of introducing yung mga series. Ganda siya. Tapos, Nakikita ko rin yan, pero nakakatakot lang mag-start kasi alam ko nga may gacha yan. Yeah. Gacha kasi budol din yun eh. Hindi, actually, budol din. Pero naman ang maganda sa gacha niya, at least may makukuha kang isang SSR naman. Kumbaga parang hindi ka naman, Okay. madalang naman yung may makukuha kang magiging luhaan ka. Meron kang makikita at magugustuhan na makukuha mo rin doon. Saka minsan swertihan lang din. Saka ang maganda rin kasi sa doon sa G Eternal, meron siyang bang tawag dito? Yung parang auto na for example, wala kang Autoplay. time may autoplay siya. Mo lang, pumili ka lang ng team mo. Palakasin mo lang yun. Papanoorin mo. Kasi panonoorin mo na lang siya. Though, ang maganda kasi sa kanya, yung gameplay mo nun, hindi siya nalalayo sa gameplay ng auto. Okay. Actually, yung mga ibang autoplay, may mga nakita akong nag-autoplay doon. Tapos, ang ganda ng visuals ng G Eternal. Ang ganda. Kaya malaki din ng malaking kinakain ng memory. Parang umabot na yata sa akin ng 9 gig na yata. Every update, every update may dumadagdag. Sige, try ko nga. Okay yan. Ang dami kong kilala naglalaro nito. Nire-recommend din sa akin. Kaso. G Eternal yung puro SD. Sige. No? Ay, parang puro mga SD. Puro SD nga. Nalaro mo ba SD. to? Sep? JB? Nalaro nyo? Hindi. Sinong may time? Wala time makapaglaro. Parang bago lang to, no? Kailan ba to? Last year lang? Saan ba to? Parang last year lang halos. Mobile game Yung ba? release niya. Kasi parang inabangan ko talaga yan na magkaroon eh. Sabi ko wala kasi matinong Gundam game sa mobile dati. Parang meron yata si Line. Kaya lang siya, parang hindi siya parang face to face lang siya eh. Hindi kagaya kasi ni G Eternal, parang parang may strategy talaga siya na yung bawat unit meron siyang distance kung gaano karami yung kung gaano kalayo yung
yung tira niya, saka kung hanggang saan siya umaabot. So, para ka naglalaro ng chess game na ano parang strategy game siya na chess game rin siya kasi kailangan magaling kang pumwesto kasi pag nagkamali ka ng pagpupwesto, matatalo ka. Saka alam mo GG dapat ka. yung combination ng mga talagang Team ayun mo. nga, oo, kakain talaga siya ng time pero satisfying naman pag nakukuha mo na yun, pag nakarami ka na. Ang Okay. gameplay niya. So, yung gacha niya, medyo giving naman sila. Oo. Tingin mo? Giving naman. Giving naman. Saka ano sila, Ah. saka minsan may times na, for example, naging tumaas yung ranking nila sa Play Store or ano, nagbibigay sila ng diamonds, bisan 3,000 diamonds na pwede mong ipang-gacha na. Libre. Okay. Sige na nga. Ayun, nabudol na ako sa isang laro. Saya yan. Sige, Actually, sige, try natin daming ang to. mga upcoming Try natin. merong Gundam card game na sinusubukan ko rin na laruin. Anong card kailan game? Yung Yung Gundam bago. card game na bago? Yung bago, oo. Ang bago. Meron rin siya sa may tutorial Mahal? app siya. Parang Mahal. kaka-announce lang ng mga details ng Gundam card game pati nung yung miniature game nila. Na bago. Oo, yung Gundam Assemble naman. Gundam Assemble. Ano daw? Para ka parang naglalaro Ito ng... may shiner si JV. pwede nilang laruin at the same time. Kaka-release lang din noon. Dati actually yun naman inaabangan Except ko. may kasi shiner si tagal. JV. Teka. Kay Rhyme ata to. Kamen Rider The Next. Ayan. Ganda yan. Ang ganda yung movie na yan. Makamen Rider ka talaga. Pre, nakamagkano ka na sa Kamen Rider mo? Nakamagkano ka na? Ako. Medyo medyo marami-rami na rin. Medyo Laruan mataas to? na rin ang diyan, cost niyan. Figure to? Figure yan. Figure arts to? Akala ko parang 3D render ng game. Figure arts to? Oh, figure arts yan. Yan yung mga bagong nila luma na yung movie, pero yung figure parang yan yung updated nila. So articulated yan, tapos yun napapalitan ng kamay, kamay, ulo. So ayan. Pero pangit yung paint niya po. Mati. Yung paint job kasi niya, parang dami siya. Kasi yung unang version niyan, yung the first, medyo malinis pa yung nila yung mga helmet nila. Pero ito, talagang sadyang Matamis sila, talaga parang bugbog na sila. Parang nakakailang laban na yung pinagdaanan nila. Kaya yung nakikita nyo parang lines yan, sadya talaga siya. Kasi na yan doon sa part 2 na yan, na sila, parang marami na silang mga pinagdaan ng laban. Hindi naman sila nagpapalit ng armor. Kung sa YouTube, kung gusto niyo subukan si Kamen Rider, pero naman yun hindi, medyo mas light ng konti ang storya. Si, Zets, naman ang twist niya para siyang agent naman ang dating. Bawat series kasi, parang iisa lang naman yung takbo ng storya, pero nag-iba lang yung elements nila. Parang kumbaga sa Gundam, 'di ba, laging may nakamaskara. Parang siya Z-E-Z-T-Z. Okay. Ito. Yung weathering sa helmet, kitang-kita. Ang ganda. Yeah. Maganda yung pagkakagawa nila doon. Yan. Japanese, no? Japan siya. May subtitle naman din siya. Kumbaga, kasi parang kaya ako na-hook sa Tokusatsu din kasi wala kasi magandang palabas sa sa Philippines. But alam mo yung mga local, medyo hindi siya patok sa akin Kaya parang naghanap ako ng aside from Gundam kasi parang maganda rin yung may other hobby ka na para at least kung medyo na ka na. Parang medyo gusto mo ng something new. Bago lang to. Yan bago lang. Pero yung Kamen Rider series, medyo matagal na yan. 19 pa yata. Sige nga. Medyo matagal. Sakto, wala akong mapanood ngayon. Saan ka ba nanonood nito? Yan, sa YouTube. Ito na yun? Oo. Kompleto? Ayos Ngayon lang sila kasi naglabas ng legal na palabas ng Kamen Rider sa YouTube. So pinalabas sila sa Channel 7 kaya lang minsan yung pagkakandab nila minsan hindi kasi mas iba kasi emotion talaga pag yung mga Japanese talaga yung naririnig mo Hindi na ba maganda Sige. mag-dub ngayon yung sa Channel 7? Parang rin parang sila lang din, iniba lang nila yung ng boses nila
Sila Pero- magaling dati yung yung batch nila hindi Channel 7, sila Earl Ignacio. Ayo. Yung sila pa yung nagdadub. Kasi dati naalala ko maganda yung pagkakadub nila nung yung Peter Pan na anime. Tapos Oo. Peter yung, Pan, okay din yan. same nung kay si Lupin the Third. Iba yung kasi nilagyan nila ng Philippine humor yung pagkakadub nila. Kaya maganda Yeah. yung sa tawa ko ng tawa nun. Tapos nung tinry kong panoorin yung Japanese version, parang nawala yung appeal. Depende sa siguro yun. Depende nga siguro sa nagdadub. Oo. Saka minsan depende rin sa rin eh. Minsan depende sa naumpisahan din eh. Kapag minsan kung saan ka nasanay, minsan doon yung mas talagang lagi mo hahanapin na na style eh. Bagay. Yun. So weekly siya. Ryan, pwede ba i-post tong yung sa PGC? Pwede naman Yung interview. Yung mga Post naman. namin. Oo. Sige. May mga actually sino ba yung madalas? May yung iba mga content naman pwede naman. Meron lang minsan meron lang isa dati na sobrang sunod-sunod lang. Ilang medyo nire-regulate namin. Pero Okay. pero ang naman, ang content naman. Basta naman ang sa PGC basta Gundam related, okay naman 'yan. Kaya nga din. Kumbaga parang aside from build lately din doon namin actually alam ko mas na pero yung nauna yung before na hack. Kailan nag-establish yung yung group nyo? Yung group namin, kailan nag-start? Oo, before pa siya kumbaga 'di ba yun nga 'di ba meron kayong Yung first group yung first group bago pa siya na na-hack. bago siya na-hack. Kailan ba? Nakalimutan ko na eh. 6-7 years. Parang 7 years ago, 8 years. Okay. Na rin pala, matagal na rin. Pero baka hindi lang, hindi, actually parang kasama rin naman yata ako dati doon eh. Doon? Oo. Para isa yun sa mga rin. Kasi parang nung bago namin inintroduce yung Gunpla photography, parang nakikita na rin namin yung group niyo noon eh. Kasi kailan lang namin inintroduce din yan para dun sa mga members na parang yung iba kasi parang pag wala na silang binibuild, feeling nila parang nawawala na sila Okay ng gana sa Yun na yun. yun na yun eh. Pero kaya namin inintroduce na sabi na kumbaga parang hindi naman kailangan laging merong bago. Kailangan parang kung ano yung meron ka, i-try mo naman yung Gunpla photography para at least medyo ma-revisit mo rin naman yung yung mga binil mo Mga dati. lumang builds mo. Oo. Gets. Kasi hindi lang builds kasi yung Yes. Gunpla, parang very wide naman. May, ayan, photography. Yeah, parang kumbaga parang other actually kung titingnan mo ang commercial ng Gunpla after nilang build pinipicturean talaga nila eh. True. Kaya yun ang minsan parang kahit yung style na nakatayo lang niyan eh kaya sa bandang huli pag medyo gusto mo na mag-level up iibahin mo na yung mga posing niyan eh. So kaya yun naisipan din namin i-promote yung Gunpla photography noon. Na alam ko for sure feeling ko baka sa inyo nauna yun eh. Hindi lang tayo masyado pa nagkakatagpo ng mga panahon na yun. Actually, nung ginawa ko yung Gunpla photography, chinek ko muna kung baka meron pa bang ibang parang group na nakafocus na Gunpla tapos photography. Wala naman kaya ako siya nabuo. So, itong bagong group, medyo nag-worry lang ako. I mean, okay naman kasi ang daming sumasali sa monthly challenges. Ang daming talagang sumasali. Pero yung napansin ko, ang daming nagdadump talaga ng ito, bagong unboxing. Ang daming gano'n, nakakainis. Pero hinayaan ko lang sa ngayon kasi kakabuo lang namin eh. Oo. Bago lang eh. Minsan may mga ganun talaga din eh, lalo na sa amin din. Parang minsan may mga ganun din. Pero minsan may mga, 'di ba, ayan, as admin, minsan may mga kanya-kanya mga worries rin tayo sa sa mga group eh. Pero kayo ano ba pinaka nyo? Ano ang pinaka worry nyo sa sa community? Yung worry namin, mahak ulit. May PTSD na kami doon. ngayon. Oo. Kaya yung iniisip ko, pagka hit namin siguro ng 10K. 10K or certain amount of members,
baka gagawin naming private na yung group tapos gagawin kong very strict yung pagkapasok. Parang ilang taon si Amuro, kailan siya tinuli, parang ganun. Yun, Oo. dapat alam niyo yun para makapasok. Gaganon talaga ako para, alam mo yun, maiiwas yung mga hacker. Yeah. Ano ba tawag dito? Actually, sa PGC, bago ka maka-join, may questions din na meron din kami mga questions regarding sa, kumbaga parang, kaya lang yung sa amin, more on purpose mo kung bakit mag-join eh. Kasi from there, kaya doon namin na-filter kung kung ikaw ba ay pagulo ka lang, malalaman na agad namin talaga. Oo, kasi minsan makikita mo sa pagsagot pa lang eh. Pag alam namin na medyo balasuba sumagot, ay, na to? Para alam namin magiging kosto ng problema. Ng Na issue. agad ni-reject. Kasi yun nga yung ini-establish namin na hangga't maaari, toxic free talaga yung group. Pero minsan may mga nakakalusot. Pero ang maganda naman kasi doon sa group, parang minsan yung mga members na talaga nagde-defend eh. Parang minsan nga pag toxic ka, ikaw ang susugurin doon eh. Oo nga. Okay, okay yung community mo actually kasi may pagka-close siya. Tapos mababantayan mo talaga kung magkaka-problema. Yung problema namin dun sa unang group ng photography is ang laki niya, ang hirap i-manage yung Yes. problema. Ang hirap. Kaya parang ngayon siguro gagawing mas close muna namin. Kaya ayun, iwas ma-hack. Lalo na may mga kayo, di ba? May mga foreigner kayong mga members din. Oo. Maraming mga apam, mga Kaya sabi ko, may mga taga-Egypt. Ganyan. oo. At least kahit paano, nagkaka-interest din sila na i-try dito sa Philippines. Bakit? Minsan kasi parang balita ko sa ibang bansa, matindi, iba rin ang pagka-toxic ng doon eh. Parang nakakwento nga ni Gilroy. Community. Si Gilroy, galing na niya mag-build pero may nagbabash pa sa kanya. Meron? Sino? Saan? Sa Saan ibang niya bansa. Hindi, minsan sa IG. Nakwento lang niya. Mga, Parang, nagtutuloy lang. Oo, kasi kung titingnan mo yung yung account, wala naman siya na-build na matino. Minsan may mga Troll lang ganun. talaga. Oo, kaya sabi ko May nga, masabi lang. Marami yung mga ibang local groups dito na kasi pinapayagan nila mag-post ng mga anonymous. So, Ay, oo. mas matapang yung mga ganun na pag makapag-post ng anonymous, ang lakas manggulo, lakas makabastos. Ngayon. yeah. Buti nga sa amin wala pang ganun eh. Pero siguro pag dumami yun, pagbabawalan ko yung anonymous kasi wala ka naman dapat itago eh. Pero na lang, ang tinatago lang naman ng mga members dun sa mga misis nila pag hindi pinagpaalam. Pero yung ipopost mo sa group, hindi, i-post mo na, huwag ka na mag-anonymous. Pero na lang kung yung misis mo nasa group, ibang usapan yun. Pero wag ka pa rin mag-anonymous, parang ganun. Pero minsan medyo masaya din pumatol sa mga nag-rage bait na anonymous. Oo. Kung marami kang time, minsan parang maganda ring outlet rin eh. Yun nga lang, parang Outlet. mo yun, parang Outlet. gusto mo lang ilabas yung yun nga lang, kailangan talaga prepared ka lang din pag Kasi dati sinubukan ko, kaya lang medyo nung bata-bata pa, pumapatol pa ako sa ganyan eh. Pero hindi sa Gundam ibang ibang line Ibang naman group. siya. Ibang group naman. Actually hindi group, minsan parang yung mga comments lang na Random. Pero mga random lang. Pero bandang huli kasi basta alam mo lang na parang pag medyo Alam mo, parang hindi na to okay medyo stop ka na. Bahala ka na diyan. Okay, sige. Noted yan. Basta, buti, ayun, gusto rin sana kita i-warn na ingat ma-hack, ganito ganyan. Pero parang hindi naman problema yun, okay na yung security ng group nyo. Kasi hindi pa rin makapaniwala talaga hanggang ngayon na nangyari yun. Pag iniisip ko yun, parang naiinis ako na, alam mo yun, pag Sayang, naalala ko. Ilan ba kayong admin nun? Ibig sabihin lahat ng sa admin ba nadali yung pinakikik ba yung mga admins nun kaya na-hack talaga siya? Hindi namin maintindihan yung exactly na nangyari, pero it's either ako yung na-compromise, pero I doubt na ako yung na-hack kasi meron akong parang second security na authentication kasi yung account ko sa Facebook ginagamit ko rin yun sa work sa marketing. So parang I doubt talaga ako yung na-hack. Pero yung nangyari parang may gumawa ng account
Tapos ginaya si Joseph. Mm. Oo, si Joseph. Tapos ina-add yung mga yung mga friends na yung mga admins. Parang ganun yung nangyari. Okay. Tapos ito hula ko lang. So nagpanggap na Joseph siya, tapos ina-add yung mga admins. Tapos siguro ni-report Mm-mm. yung group. Tapos na siguro ni-report tapos sinasabi niya na siya talaga yung admin, ganito ganyan. Ganun. Tapos siguro nagkaroon siya ng access tapos doon niya ginangster yung group. Hula ko lang yun. Hula ko lang. Anong bansa kasi galing? Ano yung sabi ng iba? Ano ba yan? Parang India? Thailand? India? Ah. Hindi. Hindi, Thailand. Bombay eh. Bombay? No, Bombay daw eh. Ay. Naalala ko. Bombay. Maraming magagaling na programmer sa India. Oo, marami nga. Marami. Kaya kung India, medyo medyo maraming mga galing na mga hacker diyan. Yung feeling ko yung Tapos- yung Gunpla Photography Group dati, baka na-target yun kasi ang laki niya eh. One of the biggest na community siya eh, at that time. Mm-mm. Tapos ginagamit na siya ngayon as engagement farming. Parang Yan hinap lang. tapos Tapos- binenta. Naalala ko, may nagkaroon ng conversation, di ba, na parang binenta yung group. Yan binenta. Tama ba? Mm. Oo, binenta. Naalala ko yun. Kaya lang, Di wow. bagay. Wala man lang tayong ambag. Oo. Hindi mo nagbigay ng komisyon. Yeah, in fairness din naman dun sa in fairness to the community, once na nag-spread out yung news na na-hack nga yung group, and then we're trying to establish this new one. Maraming nag-migrate. Mm-mm. Pero ano rin yan, Tapos, Maraming nagpakita. Marami nag-migrate, tapos merong isang gumawa ng group na Gunpla Photography din. Kasi Ay, oo, ginamit parang- pa yung lumang logo natin. Naalala mo yun? Parang nakita ko Oo. nga yun. Nagtaka rin ako doon. Sabi ko, ano ba ito? Ba't parang biglang, nabuhay ulit bigla? Kaya kami nag-rebrand. Mm. Pero minsan ano rin yan, parang fresh start rin ng group rin yan eh. Parang mo eh. Kasi minsan, actually, kahit sa PGC rin eh, may mga, mapasin mo, sa amin, naman, medyo maliit pa lang naman sa amin, 2 point, alam ko magti-3K pa lang din kami. Pero, kung i-check mo, ilang percent lang din na nagiging active doon eh. Eh, sa inyo kasi at least maganda pag nag-restart kayo, makikita mo halos kahit medyo hindi pa kayo kasi marami ng dati, pero makikita mo yung active Oo, marami parang naman. good start din siya eh. Alam mo yung parang mag-establish siya na ma-excite ulit kasi kahit konti kayo, pero parang mas makikita mo yung percentage ng pagiging active kahit konti. Mas mataas compared do sa minsan sobrang laki na, pero makikita mo ilan lang din naman yung nagiging active doon. Na rin, makikita mo na rin doon eh. Kasi alam mo yun, sa akin naman, ang isa sa nagiging worry ko sa hobby natin, Sa group. kasi actually kahit sa buong community din eh, baka mamaya sa atin na mag-stop, sa generation na natin mag-stop yung hobby. Kasi kung Ano man papasinin sabi mo, yun? Hindi, yung anak tingnan mo ko. yung statistics. Yung anak Yeah, imagine mo, ilan ng mga Gen Z na nagbi-build. Oo nga. So parang sa akin naman, hindi naman sa group lang, hindi lang sa PGC, kaya lang yung mismong hobby. Baka mamaya, Gets. pag dumating yung time na, baka sa atin matapos yung hobby. Kasi walang next in line. Parang Ilan nakakalungkot ilan- namang isipin yan. Oo. Parang marami Kasi- marami na ako nakakausap online ng mga medyo mga mas bata na nagbi-build. Siguro mas konti yung nagbi-build na younger generation ngayon. Kasi wala pa silang buying power. Unlike yung tayo, matatanda na tayo, may sarili na tayong income, may disposable income din tayo. We can afford the hobby. We're privileged enough to afford the hobby. Pero yung younger generations ngayon, either wala silang pera na nag-aaral pa or Yeah. baka Tama. ang pangit kasi ng economy ngayon eh. So, hindi hobby ang main point of focus nila. Minsan may ganun nga eh. Saka rin, ang nakaka-worry nga na baka mamaya pag dumating yung time na may buying power na sila, baka na-miss out na nila yung hobby eh. Yun ang naano ko lang din na baka someday. So parang sa atin, siguro at least sa inyo din, siguro sa part din namin,
baka pwede lang tayo magtulungan kung paano rin natin sila ipopromote sa mga susunod na generation. Okay. Eh, Magandang idea yan parang okay Yeah. yan. Parang May kumbaga naisip ka na ba? Mga ideas? sa ngayon, actually, finifigure out ko pa eh. Lalo na, alam mo, kasi at least yung mga panahon natin kasi gantla lang eh. Pero ngayon, may metal build, Blackies. may robot damashi, daming option. Ngayon, si Blackies pa. Blackies, Actually, ano si siya? Blackies, nakikita kong ano yan. Point of entry Competensya kasi ng ano yan. affordable. Oo. Affordable. Quality. Sipag nga nila magpa-contest din eh. May may Kamen Rider sila. Nakita mo? Yeah. Oo. Oo. Meron din Konti sila. na lang. Oo. Yun nga lang, problema Konti na lang, talaga. malalaso na siya. Actually, inano ko kaya lang sabi ni isip ko. Teka. Mura lang pre, 150 lang Oo. Matindi. Kaya lang sabi ko wala na nauubusan na rin ako ng space. Ayun pa, isa pa. Kalaban din yan yung space. Oo. Yun lang. Minsan, Magbenta tayo. ka na. Ay, nahirapan na magbenta eh. Parang kung magbebenta ako, sisiguraduhin ko sa builder ko ibebenta. Parang, kumbaga parang kung binuo ko siya, tapos parang ibebenta ko lang siya dun sa parang hindi naman siya builder, kasi ibebenta rin nila para ayoko. Parang i-insure ko muna na collector ka muna bago ko ibenta sa'yo. Kasi yung attachment dun sa, nandun pa rin eh. Oo nga. Medyo mas sentimental ako ng konti. Sentimental ka pala, Oo. Minsan nga may times na parang kung sakali talaga, sabi ko parang hindi na to part ng parang hindi na to part do sa collection, sa team. Kumbaga parang ito hindi na to hindi na siya bagay do sa collection. Minsan may times parang pinamimigay ko na lang eh. Pero alam ko na aalagaan mo 'yan, parang ganun. Lalo na kung Totoo. part ng niya. Kung magiging part ng collection mo 'yan, okay lang. Sige, kahit bigay ko na sa iyo 'yan. Oo. Kasi parang meron akong binigay ko doon sa isang admin, si Atlas, si HG Nice. na Thunderbolt. Rare din yan. Rare din yan. May madalas Kaya silang ang i-reprint problema, yun. ang problema ko doon, ang hirap i-post eh. Pero sumakit yung ulo ko doon dahil yung, di ba meron siya yung parang yung parang nagiging, yung backpack niya na nagiging Shield na shield. sinubmarine. Oo. Grabe, hirap na hirap ako. May Kahit shit standing na post lang nagiging doon. Parang skates. Oo. Ayun, binigay ko doon sa Okay isang lang yun, admin. basta nasa tamang tao. Yes. Tama yan. Basta nasa tamang tao, yun, okay lang naman. Saka yung din, dati yung ashtray din, na din, parang sabi ko, hindi na rin naman ako masyado kasi sa seed eh. Makakuha lang ako ng freedom, okay na ako eh. So yun, yung mga ganung lang. Pero yung mga iba, kagaya sa ibang series, sa UC, wala ako i-let go dyan, saka sa Double O. Ma-double O ka talaga. Mga Double O eh. Lalo na space, kailangan mo isa sa mga challenge sa atin, yung space. Lalo na, Yung mga seed kits kasi ang lalaki ng mga pakpak eh. oo. Sila yata nag-start ng yung mga malalaking si Wing, medyo malaki na eh. Si Wing, Pero pagdating sa seed, yung weapon Lahat may nasa pakpak. pangpak. lahat may pakpak. True. Ay, ito nga yung kakabuo ko lang nung itong turn in na may butterfly. Hindi ko alam kung saan ko siya lalagay. Hindi na pa Alam mo naman yung gusto magpa-approve. kong seed na backpack, yung gun barrel. Yun ang ganda na. Ayun, okay din yun. Ang ganda ng gun barrel. Alam ko may EG ata yun eh. Tama ba? Yeah. Kaya lang yung barrel lang eh. Pero hindi, parang pang lang siya, add-on lang siya kay Strike. Add-on. Pero hindi pa siya yung mismong si gun barrel eh. Ito si Hindi siya transformable? Talaga ba? Alam ko transformable siya eh. Yung gun barrel. Na EG. I think. Yung backpack yata, oo. Pero yung mismong, alam ko yung backpack na transform naman siya. Okay. Pero yung mismong kaya lang na siya eh, parang add-on lang siya kay Strike eh. Add-on lang. Parang may narinig ako nagkikita. Pwede rin natin yun sa HG. Yeah. Kaya lang pag HG, ngayon, ang HG parang kasing presyo na ng RG eh. Yung mga bago-bagong HG ngayon, no? Oo, yung mga bagong HG ngayon, grabe. Sabagay, bagong tech eh. Saka, di ba, sabi rin naman ni na magtataas din naman talaga siya ng presyo. Inannounce rin naman ni Banda yan. Talaga ba? Binanggit Oo, kasi ilang years na rin daw silang hindi nagtataas eh. Ang alam ko ever since na nag-start sila na maglabas ng mga model kits.
Never nilang tinaas yung presyo. Tama, oo. Kahit yung mga Scalper lang ng kahit with inflation, hindi nila yata tinataas. Oo, kahit yung mga old school eh. Kaya minsan kaya doon kami naiganyo sa sa mga grants eh. Kasi magkano lang yung minsan 800 lang yung mga sila gym, yung mga old school. Kaya talagang mapapaengganyo ka talagang bumili eh. Dami kong nalaso na grants dyan kaya. Kaya nga eh, bawat labas merong may taga-update eh. Kaya lang pag nagkasabay-sabay, kailangan isa lang. Ang swerte na pala ng PGC, nakuha kang founder. Di, actually, swerte ako sa mga members eh. Kasi, alam mo yung tipong pareho kayo ng yung binivision mo na na-adapt nila. Kasi to the point na parang bandang huli. Kaya sabi ko nga yung sa, lagi kong reminder dyan, do sa rin, yung mga admins ng PGC, hindi, walang special ranking or something. Kumbaga members din kami, pero may responsibility na kami na bantayan yung group. Kumbaga parang marami lang kami responsibility, pero yung namin, kung paano kami, hindi kami mas mataas sa hindi kami mas mataas sa mga members. Lang kami, meron na kaming mga additional na responsibilities lang. Pero hindi to yung tipong kasi actually sa ibang sa ibang experience namin kasi yan sa ibang group dito sa Pampanga na parang parang pag admin ka parang dapat tinitingala ka. So hindi nabuisit ako sa ganung concept kaya sabi ko pag nagkaroon na pag nagkaroon ng sariling group ayoko ng ganun. Kumbaga parang lahat tayo magkakasama dito. Parang kasi, lahat parang fair, walang brotherhood lang talaga. Brotherhood lang talaga. Okay yan. Sige. Ayan guys, true leadership from Nasunin mo Ryan. rin ni Rhyme si ano yan ha? Nasunin mo rin yan si Ryan. Kulitin natin si Roy dapat mag-cosplay ka rin yan. Sa Ay, July. oo. Ha? Cosplay? Cosplay. Actually, may isang mga multi-hobbies na rin kami eh. May mga may mga nagko-cosplay na rin sa amin na members ng PGC. Actually, ako nagko-cosplay na rin ako, kaya lang more on closet cosplay lang. So, Ano yung kino-cosplay mo? yung mga hindi masyadong sikat. Actually, yung yung pinaka-favorite kong kino-cosplay dati, yung kalaban sa Sakamoto Days. Nanonood ba kayo? Anime fan ba kayo? Oo. Yun. Aware naman ako. Aside din sa paggaganpla, so anime fan din ako. No, minsan pag yung isang character medyo nakaka-relate, sabi ko, try nga ma-cosplay. Lalo na ngayon, sikat ngayon yung Jujutsu Kaisen. Oo. Na-cosplayer pala si Ryan. Pero casual lang. Hindi ko cosplay ko. Ni JV, parang ewan. Parang yung ewan. Nakakainis yung Matagal. Alam mo, okay lang matagal na ako ng kinukulit cosplay. Yung nainis ako yung tawa niya eh. Yung nainis ako yung tawa niya. Siyempre Cosplay ka dagdag na- mo rin sa bucket list mo. Okay. Ano ba yung kay Bogs meron din kami meron kaming nalimutan ko na kung sinong karakter yun na bilang pati yung asawa niya nag-agree eh. Long hair na karakter eh. Hindi ko alam kung si Eren ng Attack of Titan. Kasi dati nung nagpa-long hair si Bogs, binagsak niya yung hindi nakatali. Sabi ko parang may kamukhang may kamukhang karakter. Sabi ko try mo nga i-cosplay yan. So, nag-cosplay ka rin, JB. Di ba naman? Mag-cosplay tayo, Jojo. Pwede. Jojo. Mababait Dad pa naman yung bods. mababait pa naman Dad yung cosplayer bods. sa Pampanga. Napansin ko nga rin, dami no? Sige. Sige, daan ako dyan. Cosplay ako, Oh. JB, Yeah, dapat Nakakainis mo na- yung tawa niya eh. Hindi na ako nainis eh. parang may alam mo yung parang may hidden agenda na tao eh. Oo. Okay guys. Great episode. Maraming salamat, Rhyme. Yes, thank you din sa next time pag-invite. Next time ulit. Sige, basta basta magka-tempo schedule natin push natin 'yan.